Praise God. Para sa susunod na eleksyon, si Kap. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Sinong rito nakaisip na darating ang oras si Joy ay kagawad, SK kagawad, di ba? SK, ano ba yung SK? Samahan ng mga katabaan? Kabataan pala. Kabataan. Akala ko katabaan. Hindi. Praise the Lord. Sabi ko nga, pambihira. Praise the Lord. Sabi ko nga, dapat ikaw palang naging chairwoman na tumakbo no? Hindi, pero yun ang kalooban ng Diyos talaga. Amen? Praise God. Palakpakan nga natin ulit si Lord. Mas malakas pa dyan. Shout hallelujah! Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito. We enjoy your presence. We thank you, Lord, for we have that assurance. Lord, you said it in your word in Matthew chapter 18, verse 20. 2 or 3 gathered in your name. You are in the midst, and we have that assurance, Lord. Thank you for your presence, O Lord God. At patuloy, Lord, continually ma-experience ng bawat isa, Panginoon, ang kalakasan, ang kagalakan, ang kapayapaan. At sa oras na ito, Panginoon, we pray for knowledge and understanding upang bawat salita mo na aming pag-uusapan, magkaroon ito, Panginoon, ng power, Lord God, sa aming buhay, Lord. Maging kamukha ka namin, mabago kami, Panginoon, matapyas yung dapat tapyasin, Panginoon, sumusunod sa iyo at naglilingkod ng buong puso. Pinupuri ka namin, O God, at anumang disturbance ang gagawin ng kaaway ay aking tinatalian, sinisira lahat ng plano ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Send your warring angels upon this place, O God, and cover us with your most precious blood. Ganun din ang mga nasa online, Lord God, na mapagtagumpayan ang antok at ang mga disturbances, O God. In Jesus' name, amen and amen and amen. Palakpak sa Diyos sa buhay. Ayan. Mas malakas pa dyan. Come on. Praise God. Hallelujah. Okay, yan. Praise the Lord. Napag-usapan natin nung nakaraan, 3 Sundays po yun, growing in faith. Amen? Praise God. At sa oras na ito, pagpapatuloy pa rin natin yung growing naman, but growing in maturity. Yan, praise God. Yan ang ating pag-usapan, growing in maturity. Yan, praise the Lord. As we grow in faith, we will become mature. And as we mature, we can be trusted. Yan po ang mahalaga. Alam niyo po, ang pinagkakatiwalaan ng Diyos ay yung mga nagmamature. Hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ng immature. Hindi niya po pwedeng ibigay o pamahalain ang isang bagay na immature sa kadahilan ng lulustayin lang. Sabi ko nga, ewan ko si Thea, kung pwede na bang humawak o kaya na ba niyang i-handle ang 1,000? Pwede na, Thea? Yan, praise God. Or even 500. Di ba? Kasi dapat mag-mature muna. Or else, yung oras. Yan, praise God. Hallelujah. Hindi po pwedeng mapagkatiwalaan pag oras na hindi nagmamature. Kaya una, we need to grow in faith. And then, we will become mature. And then, that's the time that God will trust us. Praise God. Kaya nga, sabi ko, in this season of miracles, alam niyo po ba na November, December is a season of miracles? Do you believe that? Hello, amen? Praise God. Talagang pinaniniwalaan ko yan ng lubusan at nasa inyo yan. Sabi ko, nagpatotoo rito si Mildred nung last Sunday na kung saan, imagine yung maraming bukol na tunaw. Praise God. At siya mismo, di ba maraming bukol yun? Maraming bukol yun. Sa matres, marami. At kailangan immediate ang operation, pero natunaw lahat yun. Praise God. Kaya ang bukol, pati ang mga bato-bato ay pwedeng matunaw. Amen? At kiniklaim ko rin yan. Hindi sa praise the Lord. Kasi ako rin po ay nakakaranas ngayon, matinding laban. Dahil yung naranasan ko noon, nung 2 weeks ago ba, na kung saan hindi ako nakapunta ng Nueva Ecija, ng mentoring ay naranasan ko ulit itong nakaraang week. At hindi isang araw, hindi 2 araw, kundi pambira, sunod-sunod na araw yun. Kaya nga, hindi ka makakain ng maayos. Kahapon lang ako medyo konting praise God, at kahapon nagkape ako. Pero organic. Pero hindi ako nagano ng anything, everything kasi hindi ako nakakatulog. Buong magdamag sa kadahilan ng sakit ng tiyan .
No, pag masakit ang tiyan mo, wala kang kanang kumain, wala ka rin kanang matulog. Nung nakaraan, ininuman ko na ng melatonin para lang makatulog ako. Praise God. Pero kiniklaim ko yun. This season is a season of miracles. Praise God. At expectant po ako, praise God, na kung saan ay hindi na lang bigla yan, kundi talagang matutunaw. Bukol nga natunaw eh. Praise God. Amen? Bato, matutunaw din. Kaya din ng Panginoon yan. Amen? In the season of miracles, November and December in this year, we can be a channel of blessings or a vessel of power. Do you believe that? Praise God. That's why we need to be mature. Mag-mature po tayo. Lumago po tayo para pagkatiwalaan tayo ng Diyos. Amen? Makilala natin siya talaga ng lubusan. Praise God. Kailangan po na lumago. Maging matibay ang ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya ay nakasalig hindi sa tradisyon, kundi sa salita ng Panginoon. Hello, amen. Na anything and everything na ginagawa mo for the glory of God ay ang natutuwa, hindi tao, hindi ikaw, kundi ang Diyos mismo. Amen? Kasi aanhin mo, natuwa ang tao na ang Diyos naman ay hindi kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya ito, pag-usapan natin, point number 1, the way to maturity. The way to maturity. Mark chapter 3, verse 13. Mark chapter 3, verse 13. Yan, praise God. Yung mga nasa online, yan, sundan nyo po ako. Hallelujah. Okay. Mark chapter 3, pati yung mga nandito siyempre. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted. And they came to him. Ano sabi niya? Saan nagpunta si Jesus? Sa mountainside. Sino? Tinawag niya. Sino yung matinawag niya at sinama niya? According to sa binasa natin, he called to him those, sino yun? He? Tingnan niyo yung verse. He? Sino ang sinasama ng Diyos? Yung gusto niya isama. Praise God. Nasubukan niyo na ba yan? Na gusto mong sumama pero hindi ka isinama? Pero ayaw mo namang sumama pero isinasama ka. Di ba? May mga ganong bagay. Praise God. Kung sa mga dating kasama na noon pa, na kung saan ay sa Paranaque pa yon ang church natin, na kung saan meron po akong nagawang turo about series ng Blessing of Response. Ibang usapan, sabi ko, hindi yung maisama mo si Jesus, kundi isinama ka ni Jesus. Higher level yon. Maisama mo si Jesus dahil may pangangailangan ka, ibang usapan. But the thing is, isama ka ni Jesus, tiwala yun. Praise God. Amen? Mahalaga po yun. Dito sabi niya, he called to him those he wanted. Sino ang tinawag niya at sinama niya? Yung gusto niya. And they came to him. Ang mahirap lang ay yung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na isama, i-involve, pagkatapos umayaw ka. Wasted opportunity yun. Hello, amen? Kaya verse 14, sabi niya, he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Ilan ang pinili niya? Wala yatang nakarinig. Ilan ang pinili niya? Hinirang niya yung 12. Bakit? That they might be with him. At pangalawa, and that he might send them out to preach. Dalawa yun. Amen? Pero pag-uusapan natin yan, hindi lang yan dalawa. Tatlo yan. Yan. Tatlo yan. Ano yan? Number 1, chosen by him. Praise God. Siya ang pumili, hindi tayo. Hindi natin pinili ang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, siya ang pumili sa atin. Amen? Hindi lahat ng tinawag ay pinili. Pero lahat ng pinili, definitely, tinawag. Praise God. Isang kagalakan at pribilehyo na itayo ay tinawag at the same time, pinili ng Diyos. Yung iba naman ay hindi pinili, kundi pinilit. Hindi lahat ng umaten na nandito ay pinili, kundi pinilit. Di ba? Napilit lang. Praise God. But the thing is, number 1 point is chosen by Him. Not our choice, but by Him. Hello. Amen? Kaya isang kagalakan yan, mga kapatid. Ang makilala mo sa Diyos, ang makilala mo ang Diyos, makilala mo sa Lord, isang kagalakan yan. Isang pribilehiyo yan na makilala mo siya. Imagine sa dami-dami ng tao na hindi ka pumanaw sa mundong ito nang hindi mo siya nakikilala.
Praise the Lord. Ibang usapan yan, ha? Tingnan niyo po, ang Israel po ngayon ay medyo talagang nalagay sa medyo alanganin talaga, ha? Pero ngayon, bumabawi sila. But the thing is, may mga kababayan tayo doon. Hindi lahat ng kababayan natin nakaligtas. May mga namatay. Hello, amen? May mga namatay. Pero isang kagalakan at pribilehiyo na yung iba ay nakaligtas. Amen po ba? Si Lord ang talagang protection natin. Hello, amen. Praise God. Kaya piliin ka ng Lord, huwag mong sasayangin yun. Huwag mong sasayangin at babaliwalain ang pagtawag at pagpili ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tinatawag, hindi ka lugi na tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon. Number 2, yung chosen by Him. Number 2, being with Him. By Him. And this time naman, with Him. Ano yan? It's our choice to be with Him. Tinawag ka, pinili ka ng Panginoon. Ang mahirap ay hindi ka tumugon. Kaya nga, ang pagtugon, nasa ating desisyon. Praise God. Kaya pag tinatawag ka, sabi ko kanina, mahalaga na ikaw ay tumugon sa pagtawag. Ako ay tinawag ng Panginoon sa edad na 20 anyos, na newly grad sa college at that time. Hindi ko rin alam at that time nung tumugon ako, hindi ko alam. Kasi immature pa batang-bata, hindi ko alam kung saan patutungo. Pero nasa isip ko, nung tinawag ako, still nasa isip ko, yung aking pangarap, my ambition to see the Word and to taste the Word. That's my ambition. Pero sumunod lang ako sa Panginoon. May mga pagkakataon na kung saan minsan ay bumabagal ka. Pero ni minsan, hindi ko naranasang huminto. Bumagal, naranasan ko. Pero huminto, hindi ko naranasan kahit kailan. Bakit? Kahit hindi kanon kalakas sa Panginoon, hindi ko inisip na huminto, na sumunod, maglingkod, sumamba sa Diyos na buhay. It's our choice to be with Him. Amen? Choice mo kung sino ang mga taong sasamahan mo. It's your choice. Yung mga taong kinakasama mo, nakakasama mo, parang pangit yung kinakasama. Yung mga taong nakakasama mo, pinili mo yan, it's your choice. Kaya nga, meron pong kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Makikilala mo talaga ang isang tao, sino ang mga kasama. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante, sumama kayo sa matatalino, kayo ay tatalino. Kung 10 yung matatalinong kasama mo at pang-11 ka, dinaan ka sa mga taong marami, ang sabi ng mga tao, ang tatalino niyang mga yan, damay ka na kagad. Yan. Praise God. Choice mo yan. Pinili mo yan Pinili mo yan. Praise God. Ikaw ang may decision dyan. At number 3 is what? Chosen by Him, pinili ka ng Panginoon. Being with Him, pinili mo naman yon. Doing for Him, decision mo yan para sa Panginoon naman. Kasi, ibang klase na kung saan, tinawag ka, tumugon ka, pero wala kang gagawin. Ulitin ko, parang hindi nyo yata ako narinig. Ibang usapan, binigyan ka ng pagkakataon, tinawag at pinili ka ng Diyos. Tumugon ka naman, pagkatapos nun, nung tumugon ka, wala kang ginawa. Hindi ganun. Naintindihan nyo ba ako? Hello, amen? Pero, makikita mo yan. Chronological yan. Hindi pwedeng mauna yung number 2. Hindi rin pwedeng mauna yung number 3. Ang number 1. Kaya nga, unahin mo yung dapat unahin. Sabi mo, ako number 1. Ako number 2. Praise God. Hindi po pwede. Prerequisite yun. Piliin ka muna. Pero yung number 2 and number 3, hindi rin pwedeng interchangeably yan. May ginagawa ka na para sa Kanya, nang hindi ka naman, nang hindi ka naman nagbabad muna sa Kanya. Being with Him. Kasi tingnan niyo po, nandoon sa verse, babasahin ko ulit yung verse, yung verse 14. He appointed 12. Anong ginawa niya sa 12? That they might be with Him. Yun yung priority. He appointed 12 that they might be with Him. Kayong 12, walang ibang kasama yun. Habang nandito si Jesus Christ, wala silang ibang kasama, kundi si Jesus lang. Amen ba?
Kaya bago gumawa ng isang mga bagay, dapat talaga magbabad sa presensya ng Diyos. Praise God. Amen? Paglingkod ka ng Diyos, hallelujah, hindi po pwede na hindi ka magbababad sa presensya ng Diyos. Hindi po pwede na hindi mo alamin ang salita niya. Hindi po pwede na wala yung presence niya sa'yo. Praise God. Hindi ho pwede yan. Pag anak ka ng Diyos, hindi ho pwede yan. Walang option dyan, kundi talagang alamin mo ang kanyang salita para malaman mo ang kanyang kalooban. Andyan ba kayo? Praise God. Hallelujah. Kaya, being ang nauna before doing. Being with Him and doing for Him. The moment na naayos ang being mo, that's the time you will do something for Him, for His glory. Maliwanag po ba yun? Palakpakan mo nga si Lord. Yan. Sana naiintindihan natin yan. Sana naiintindihan natin yan. Yan. Praise God. Hallelujah. Nagsisimula ako talaga na kung saan ay yung teaching and preaching style ang ginagawa ko. Nagbabawas din ako ng patawa. Praise God. Nagsasanay akong magsalita ng medyo seryoso ng konti, pero malambing din ng konti. Yan ang pinakamalambing ko eh. Yan. Nagsasanay lang, pero huwag kayong mag-alala. Babalik din yan eh, kasi hindi ko rin matitiis talaga eh. Kahit ang praise the Lord. Kahit nga sa encounter eh. Di ba? Yung anong tawag doon? Yung experiencing the cross. Hindi ko pa rin maalis na magpatawa pa rin. Seryosong-seryoso na. Yung bang lalaglag na yung luha mo, babalik pa eh. Ano yung number one point? The way to maturity. Nakita yan. Ano yung way to maturity? Chosen by Him, being with Him, doing for Him. Pag gano'n, nagmamature na. Ngayon, pag-usapan natin, the reward of maturity. The reward of maturity. Praise God. Mark chapter 3, verse 15. Ano ang sabi doon? And to have authority to drive out demons. In short, pag pinili ka ng Panginoon, tumugon ka sa Kanya, nagbabad ka sa Kanya, nakasama Kanya, nagpatrain ka sa Kanya, hinubog ka niya, bibigyan ka niya ng kapangyarihan eh. Ano yung kapangyarihan na ibibigay sa'yo? Gusto mo ba yung kapangyarihan na yan? Gusto mong ganyan kapangyarihan? Ayaw mo? Matanong kita, gusto ayaw? Nag-isip? Nag-isip ka? Ayaw o gusto? Nagtanong pa kay Divine. Ayaw mo ng ganyan? Ikaw, Iha, gusto mo magkaroon ng ganyang kapangyarihan? Gusto mo? Ikaw, Iha, gusto mo magkaroon ng kapangyarihan? Ikaw, Iho, pambihira, Ikaw, CJ, palayasin yung mga multo sa bahay? Praise the Lord. Biriin mo. To have authority. Ano yung authority? Kapangyarihan na. To drive out demons. Magpalayos ng mga demonyo. Hindi ko sinabing pagdating sa mga bahay, sa bahay niyo mamaya, magsilayas nga kayong mga demonyo kayo. Hindi ko ganun ang ibig ko sabihin, Hindi. Sabi ko nang wag mo nang magpapataway, di ba? Naisisingit pa. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Ang demonyo talaga, Demonyo talaga. Praise God. Kasi minsan ang connotation, kaisipan pagdating sa demonyo, may sungay, pangit. Hindi eh. Karamihan nga, demonyo, nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan eh. Amen? Minsan ang demonyo, lalabas sa harap mo, sexy, ang ganda. Pag nakita mo, tapos ang ikli ng damit, sabi mo, demonyo, lumayas ka sa harap ko. Guwapo. Pagkatapos, guwapo, matipuno. Pagkatapos, palapit sa'yo. Ay! Tapos nung kinausap ka, ano oras? Praise the Lord. Sabi mo, demonyo, lumayas ka. Ibang usapan yun, magpalayas ng demonyo. Pero yan ay reward. Saan? Sa mga nagmamature. Amen? Mahirap magpalayas ng demonyo na mature ka. Meron po kami, naging member noon. Praise God. Ang una kong church na kinalalagyan ay praise God. Bagong-bago ko na nabigyan ako, 2 months old pa lang ako, nabigyan akong pagkakataon na magturo kagad. Dahil sa nagustuhan lang ang aking boses at paraan ng aking pagsasalita. Kaya nga, nahubog ako sa ganun kagad, binabad ako, sinabak kagad sa ministry. Nakapagbukas po ako ng gawain sa dagat-dagatang.
Hindi dagat-dagatang apoy. Impyerno yun kung dagat-dagatang apoy. Saan po to? Caloocan at saka Malabon. Sa may dagat-dagatan. Alam niyo po, magulong lugar yun. Kasi doon po yung mga squatter. Saan? May nakilala kaming isa doon. Sabi ko nga, isa lang ang ibigay mo sa amin noon, magtatayo kami ng church. Nagkaroon ng church po doon. Meron pong isang nakakilala doon na naging sanhi ng dumami ng gusto ang tao. Ang daming umaten. Kasi noon po, 80s, nakakasubok po ako na ang Bible study namin, more than 200, saan ginaganap? Hindi ito exaggeration, Hindi ito exaggerated, Saan ginaganap? Sa kalye. Saan? Sa tundo. Maging sa dagat-dagatan. Yan. Binata pa po ako noon. Biruin mo, nasa kalye ka, tapos magpipreach ka sa mahigit 200 katao. Walang sound system. Kaya nga sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Ako na speaker, ako pa amplifier. Hindi yan biro. Kaya sanay talaga ako na magsalita ng malakas. Yan, ang malakas. Totoo mo talaga Gabi-gabi, nasa tondo ko noon. Pagkatapos nun sa dagat-dagatan, bilang simula akong ministry yun. May nakakilala doon. Isang empleyado ng parlor. Alam niyo na ang ibig sabihin. Hindi ko to pero may pagkakataon talaga na binibigay. Hindi ko to nililiit, hindi ko po sila nililibak. Third sex. Ano siya talaga? Pag oras na tinignan mo, alimbawa, pag sabihin mo kay Roger, tingnan mo nga ang kuko mo, Roger. Tingnan mo kuko mo. Tingnan mo kuko mo. Yan. Malalaman mo kaagad Tingnan mo ang kuko mo. Alam mo kung merong kiling, wala. Bakit? Sa pagtingin pa lang. Tingnan mo ang kuko mo. Ay, may kiling yan. Pero pag tunay yan. Tingnan mo ang siko mo. Ay, may kiling. Kailangan. Labas ang muscle. Di ba? Joke lang yun. Ganon. Ang pangalan niya ay Ernie. Meron siyang parlor, sarili. Sarili niya, siya talagang nakakilala kay Lord. At nung nakakilala, yung boses, yung kanyang tono, medyo may kiling pa't halata pa. Pero nagbago ng buhay. Ang dami pong dadala. Sobrang dami talaga. Nang naidala niya, na-recruit niya, na umaaten, sobrang dami. Ang daming tao talaga, punuhan yun. Ang problema, nag-backslide. Ang daming nadala. Maraming nadala, ang dami ring nadala. Pati yung hindi niya nadala, nadamay. Kaya dati, mas maraming umaattend doon, kahit wala pa siya, nung dumating siya, ang dami. Nung nag-backslide siya, pati yung mga iba na hindi naman niya nadala, nadamay. Mas marami, mas konti ang natira. At eto ngayon, may na-demonyo, na-demonize doon sa lugar nila. Dahil sa siya'y naturuan, sumipot yun. Pero backslider na siya. May na-demonize. Pagkatapos nun sabi niya, hindi mapalaya. Sabi niya, akong bahala dyan. Pumapel. At nung pagpapel niya, sabi niya, ikaw, sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan, ha? Sabi niya gano'n, tumahimik ka. At ikaw inutusan ko, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sabi nung na-demonize, ha? Sino ka? Lumayas ka! Pag sabing lumayas ka, sinapak dito sa nguso. Dugo, sabog, walang biro yan. Sabog ang nguso niya. Pagka sabi niya, hintayin mo lang ako. Babalikan kita. Magpupunas muna ako ng bibig ko. Layas siya. Ang lumayas, hindi yun nadidemonyo, kundi siya. Sinapak, totoong buhay yan. Mahirap pakialaman na may sabit. Hello, andyan ba kayo? Yes. Pero isang kagalakan, nabigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. And you, as a believer, Luke chapter 10, verse 19. Di ba? Alam niyo ba yun? Sa ulo niyo yan? Dapat isa ulo niyo yan. Kantahin niyo para mas madaling isa ulo. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome. Praise God. Isa ulo niyo po yung kantang yon kasi hindi ganun ang tono nun. Hindi ganun ang tono nun. Kaya isang reward yan, bigyan ka ng kapangyarihan. Bakit? Nakilala mo kay si Lord. Pinili ka niya. Sumunod ka sa Kanya.
nanatili sa Kanya, at pagkatapos nagdesisyon ka na maglingkod para sa Kanya, meron kang kapangyarihan na yurakan ang gawa ng demonyo. Amen? Matured people has the authority to cast out demons. Praise God. These disciples that later became apostles were used by God extraordinarily. Kaya nga, nagsimula saan? Sa tinawag at pinili. Pagkatapos nanatili sa Kanya, nagbabad sa Kanyang presensya, ang sumunod yon may ginawa para sa Kanya. Magugulat na lang kayo. Bakit? Tingnan nyo, Acts chapter 4, verse 13. Acts chapter 4, verse 13. Ang sabi po rito, when they saw the courage of Peter and John, nakita raw yung tapang ni Pedro at ni Juan. Anong nangyari? They realized that they were unschooled, kulang sa pinag-aralan, ordinary men. Pero tingnan mo, look at them. They were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Glory to the living God. Hallelujah. Etong mga lalaking ito nakita, mangingisda, unschooled, kulang sa pinag-aralan. Pero sila'y na-amaze, astonished. Bakit? Napansin nila na ito yung mga taong nanatili. Nakita niyo yun? Chosen by Him, being with Him. Itong mga taong to nanatili sa Kanya. At sabi na, they took note that this man had been with Jesus. Ito yung number 2, being with Him. Ibang klase pala. Pag oras na sineryoso mo ang pagsunod at pagtawag ng Diyos sa iyo, sineryoso mo ang pagtugon sa Diyos na ito, kahit salat ka o kulang ka sa pinag-aralan, gagamitin ka mightily for the glory of the Lord. Amen? Amen? Pwede kang gamitin. Kaya si Lord, gumagamit siya ng professional, gumagamit din siya ng hindi nakatapos. Gumagamit siya ng matanda, gumagamit din siya ng bata. Andyan ba kayo? Gumagamit siya ng mayaman, gumagamit din siya ng hindi mayaman. Kaya walang lahat ng klaseng tao ay pwedeng gamitin ng Diyos. Amen. Kung pipiliin mo lang na manatili at magbabad sa Kanya. It's your choice. Amen? Patunay yan They were astonished. Why? They took note that these men had been with Jesus. Kaya pala ganyan sila. O bakit? Although that they were unschooled, ordinary men, hindi mayaman Pero, pambira, doing extraordinarily. Hello, amen? Praise God. Kaya, note, the power of being with Jesus first, yung kapangyarihan ng nakakasama mo, tama ang inuna mo, kasama mo si Jesus. Kaya nga, if your priority is right, the outcome is bright. Hello, amen? Praise God. Wala lang yan. Kung mali ang grammar ko, ay doon lang ako, doon sa, yung same tuning. Praise the Lord. Okay. Our experiences, whether good or bad, make us who we are. By overcoming difficulties, we gain strength and maturity. Bawat isa sa atin may mga karanasan. Maganda at hindi maganda. Sino rito yung ang karanasan niya puro maganda lang? Meron ba? Sino rito yung puro masama ang karanasan? Maging pagharap sa salamin, masama pa rin ang kanyang karanasan. Praise God. But the thing is, whether good or bad, make us who we are. Pag humarap ka sa salamin, sino sinisisi mo? Pag humarap ka sa salamin, nagpapasalamat ka, sino pinapupurihan mo? Kaya nga pagharap sa salamin, biblical dapat ang response mo. I am fearfully and wonderfully created by God. Pag tinagalog mo, ako ay kahindik-hindik at katakot-takot na nilalang ng Diyos. Hindi. Fearfully, we are created fearfully and wonderfully by this amazing God. Amen? Kaya, make us who we are. By what way? By overcoming difficulties. Lahat po tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Whether aral o hindi. Whether mayaman o hindi. Whether matanda or bata.
Tama po ba? Oh. Look at this. We gain strength and maturity. Sa pamamagitan ng mga nararanasan na yan, nagmamature tayo. Pag hindi ka nag-mature kasi dyan, paulit-ulit yan, hindi ka lalaya dyan. Problema mo, magpapatuloy, hindi mahihinto. Hello, andyan ba kayo? Maturity is what? It's the ability to what? To think. Maturity is the ability to what? To think. Speak and act your feelings within the bounds of dignity. That's maturity. It's the ability to think, speak, act your feelings within the bounds of dignity. Next, the measure of your maturity is, ayan na, how spiritual you become during the midst of your frustrations. Praise God. So spirituality is so important. Hello, amen? As a believer, we must be spiritual. Why? Everybody say why. Supernatural starts on spiritual, not on the natural. Kung gusto mo makaranas ng mga himala, nagsisimula yan sa spiritual, not on the natural. Amen? Impossible things starts with spiritual. Kaya nga kung meron kang dapat ayusin at unahin, ayan o, spiritual mong buhay. Bible nagsasabi na the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya alam mo, kahit mahina ang katawan mo, kung malakas ang espiritu mo, kaya mong bumangon. Kaya mong magtagumpay. Kahit anong hirap ng buhay, kung malakas ang spirit mo, kaya mong yumaman, kaya mong makabawi. Kaya mo, bakit? Magtitiwala ka sa Diyos na buhay. Kahit hindi nakatiwa-tiwala, still Lord, alam ko na sa sitwasyong ito, nakikita mo, alam ko, Panginoon, makakabawi ako. Ano ang batayan yan? Yung inner being mo. It's your spirit. Amen? Glory to the living God. Hallelujah. Kaya nga, how spiritual you become during in the midst of your frustrations. Praise the Lord. Amen? Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. May natututunan ba kayo? Naintindihan niyo ba ako? Kasi kung hindi, ulitin natin sa umpisa. Yeah. Praise God. Number 3. Ano yung number 1? Praise God. Ayos si Armark. Nauna na ngayon. Number 2. Number 3. Signs of maturity. Praise God. Number 1 sign of maturity. Authenticity, not perfection. Being mature doesn't mean you are perfect. Sabi ko nga, hindi po ako perfecto. Berhilyo po ako. Praise God. Ang hanap ng Diyos ay hindi perfection. Ang hanap ng Diyos ay katotohanan. Genuine. Authentic. Hello, amen? Hindi katulad nung nagtitinda ng ginto. Sabi niya, kwintas. Ito ginto, mura lang. Tunay ba yan? Tunay. Ibabad mo sa suka. Hindi yan mamumuti. Pag namuti, peke ang suka. Praise God. Hallelujah. Authentic is so important, not perfection. Hello, amen? Kasi sa authenticity, may mga makikita kang mali. Pero totoo siya. Hello, amen? Totoo siya. Tingnan mo yung katabi mo. Totoo ba yung mukha na yan? Come on. Totoo ba yung ngipin na yan? Praise the Lord. Hey, ngayon, sa mundo ng AI, unti-unti natututo, di ba? Hindi ko alam yung AI dati, ng AI na yan eh. Akala ko Apostolic Institute eh. Praise God. Ngayon, meron akong nababasa doon. Akala ko ba kakatagpuin mo yung nililigawan mo. Sabi makikita, nakita ko na, hindi na ako nagpakita sa kanya. Bakit? Ang puti-puti niya sa picture, nung makita ko, mukhang Italiano. Anong Italiano? Itang Ilocano, di ba? Ang hirap nun eh.
Di ba? Ngayon, hindi na malalaman. Di ba? Pagpadalang ka ng picture ngayon, antindi. Artificial lahat eh. Oh, praise God. Sabi ng Romans chapter 3, verse 23, "For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard." Romans 3:23 yan, NLT. Sabi niya, lahat, nagkasala. Bagsak tayo lahat sa God's glorious standard. Walang pumasa. In short, walang perfect. Hello, amen? Walang perfect. Bagsak lahat. Hindi perfection ang hanap ng Diyos. Ang hanap niya ay authentication. Katotohanan. Genuine. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, ang pinapalabas sa bawat isa bilang makadiyos ay totoo. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang pagsamba natin dapat totoo. Ang paglilingkod natin dapat totoo. Ang pag-attend natin dapat totoo. Ang pag-connect natin dapat totoo. Kasi, masasayang lang po ang oras natin pag walang katotohanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mong itago yung ikaw. Mas maganda ilantad mo para mabago. Hello. Amen. Praise God. Hindi ako takot na pagchismisan sa labas. Hindi ako takot na kung anong pagsasabihin sa akin. Hallelujah. Ang takot ko ay yung walang pagsama ng Diyos sa buhay ko. Praise the Lord. Hello. Amen. Bakit? Pag ang Diyos hindi sumama sa'yo, yun ang delikado. Praise the Lord. Ilang beses na akong nakaranas ng ganito. Laging ang huli kong sinasabi, time will tell. Diyos ang magsasabi, sino ang totoo sa atin. Mga kapatid, we need to be authentic. We need to be genuine. Sa panahon po ngayon, na kung saan, ang kaibahan ngayon ng original at saka ng anong tawag doon? Ng peke. Hindi peke, yung yung ginaya. Imitation. Gabuhok na lang eh. Gabuhok na lang talaga eh. Gabuhok na lang. Nako, nakakatakot yan. Meron ko nabasa. Post to sa Facebook. Sabi niya, someone asked this question. Why do religions have different gods but only one Satan? Kalimutan nyo na yan. Sila yung nagtataka at nagtatanong. Dami raw religion, iba-iba ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Pero sa Satanas, isa lang. Lipat na lang ang channel, huwag na lang yan. Praise God. Christians are disunited, but satanic religion are united. Beware and be aware. Andyan ba kayo? Praise God. Andyan ba kayo? Nagtaka rin ba kayo doon? Religion. Iba-ibang Diyos na sinasamba. Pero si Satanas, naghihisa lang. Sabi ko nga, pag nagtuturo ako ng unity, ang mga nightclub sa Mabini, sa iba't ibang lugar, sa mga red light district, magkakatabi. Pero walang nag-away. Pero minsan, ang church, pag nagkakatabi, magkakalayo pa nga eh, may distansya, nag-aaway-away. Yan ang masaklap, Medyo masakit yun. Praise the Lord. Kaya authenticity is so important. Just to remind each and everyone, these are the weapons of the enemy. Para malaman, there are 3 weapons of the enemy. Ilan? 3. Ano yung number 1? Pakibasa. Temptation. Hindi kayo narinig ng nasa online. Temptation. Yun. Lahat ng mga lalaki. Temptation. Babae. Temptation. Mga inaantok. Wala. Ayan, pray. Number 2. Lahat ng kabataan. Naku, ang kababata nyo pa yan ng walang O, isa pa, uli. Kabataan. Praise God. Magkakaiba ng tunog. Accusation. Accusation. Ano yung number 3? Praise God. Kaya yan, temptation, accusation, deception. These are the weapons of the enemy. Kaya tatandaan mo, alamin mo.
Praise God. Alam mo, minsan may mga tukso talagang bigla na lang darating dyan. Nasubukan nyo na bang matukso? Ang tukso lang naman, hindi yung mga ano lang eh. Ibang, desidido ka na a-attend. Suddenly, may tuksong dumating. Uy, nakabihis ka na, pupunta na, may tuksong dumating. Halika, saan ka nakabihis? Mag-church ako. Uy, nasa ka na lang. Bakit? Sabi niya, pakakainin kita. Sa eat all you can. Samgyup tayo. Pambihira yan, no? Pambihira yan, no? Pambihira. Sa palagay, uy, blessing ni Lord. Blessing ni Lord, hindi mo sinipot si Lord? Blessing ba yun? It's not a blessing. Nakasubok na ba kayo, yung mga ganyang tukso? Ayaw umamin. Praise God. Pero weapon ng kawayan. Praise God. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, check mo. Kaya, hindi lahat ng mga pangyayari, kaya nangyayari sa iyo, ano bakit? Tukso talaga ng demonyo na dapat mong i-overcome. And tatandaan mo, ang reward ng maturity, reward of maturity is ano? You have that authority to trample and destroy all the works of the enemy. Amen. Kaya pag may ganyan, sabihin, alika, pakakainin kita, samgyup ka, huwag ka munang umaten. Demonyo ka, lumayas ka. Praise God. Demonyo ng ano. Huwag, hindi yung demonyo ang nag-invite sa'yo. Nagagamit ka lang, kamo. O kung talagang ikaw totoo, pagkatapos, alika, sama ka sa akin sa church. After that, kung totoo yung yaya mo, saka tayo mag-samgyup. Ganyan ang mga sagot. Pag ganyan, nagmamature. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Praise God. Unahin mo siya. Kaya nga, number 2 yun eh. Number 2 yun, being with Him first. Kaya alam niyo, yung Matthew chapter 6, verse 33, napakahalaga niyan eh. Napakahalaga niyan. Napakahalaga. Sobrang halaga yan. Praise the Lord. Glory to God. That seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Number 2, ano yun? Accusation. Weapon ng kawayan. Yung mag-accuse. Alam niyo, ang accusation, hindi lahat 100% totoo. 50% nga lang eh, accuse eh. Half lie is a lie. Hello, amen? Praise God. Bakit? Sa kadahilan ng, alangan namang ilantan niya lahat ng totoo, mapubuking siya eh. I repeat, half lie is a lie. Exaggerate yan. Hello, amen? And number 3 is what? Deception. This is the most effective weapon of the enemy. Ano yun? Yung deception. Why? Pag may temptation, may nanunukso, alam mo. Pag may nag-accuse sa'yo, alam mo. Pero pag deceive ka, hindi mo alam. Ipagtatanggol mo. Tignan mo, bakit? Bulag ka na eh. Bulag ka na eh. Kaya tignan mo, yung jowa mo, nasabi hindi yan naliligo. Hindi yung bangon niya eh. Bulag ka na eh. Bulag ka na eh. Bulag ka na. Bulag ka na. Bulag ka na eh. Bulag ka na. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nako, pinakamatindi yan, na weapon ng kaaway, yung deception. Pag na-deceive ka, ilalaban mo eh. Ilalaban mo. Bakit? Para sa'yo, tama ka. Hindi mo alam, may tama ka na. Naiintindihan niyo ba ako? Maliwanag bang pagsasabi ko? Tanong, malambing ba ang pagsasabi ko? Nagsasanay po ako na magsalita ng malambing. Pero ito po malambing to ha. Pero ito nang pinakamalambing ko, malay nyo sa mga susunod, lumambing po ako. Praise the Lord. Glory to God. Next, 3 problems of mankind. Ano? 3 problema ng ano? Ano sa Tagalog ang mankind? Klase ng tao. Sabi niya na mankind. Man, tao. Kind, klase. Hindi. Nang tao yan. Praise God. 3 problema. Ano yon? Number 1. Ano yung number 1 problem? Pakilakas. Carnal.
Makalaman. That's wickedness. Problema ng tao yan. Yung karnalidad. Makalaman. Hindi naniniwala sa Diyos. Dahil sa hindi naniniwala sa Diyos, apektado ang kanyang yung morality na paniniwala niya. Bakit? Walang conviction kahit gumagawa ng malaswa. Para sa kanya, ang dami namang gumagawa niyan eh. That's carnality. That's wickedness. That's abominable sa Diyos. Kaya, kahit mali o kasalanan ang ginagawa, immoralidad ang ginagawa, ipagtatanggol yan. At taas no pa yan. Bakit? That's wickedness. Walang relasyon sa Diyos. Kapahamakan po yan. Hello, amen? Kasi hindi lisensya yung maraming gumagawa. Ang problema po ngayon talaga, may etong mga Gen Z hanggang Z, A to Z. Yes, may ganyan na talagang mga generation. But the thing is, tandaan nyo, ang pinapasok natin, kaharian ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Praise the Lord. Amen? Hindi kanya iintindihin ayon sa iyong generation. Ang iintindihin niya ay sumunod ka ba sa Kanya. Kaya kung kalooban ng Diyos ang pag-usapan, i-memorize nyo ang Romans chapter 12, verse 1 and 2. Yun ang katotohanan dyan. Praise God. Hello, amen? Number 2. Pakibasa ang number 2. Pakilakas. Lakas. Hypocrisy. Sa Tagalog, pagiging mapagpaimbabaw. Opposite of authenticity. Untruthful. Walang katotohanan. Ayan ang pinakamahirap sa lahat. Yung walang katotohanan, mapagpaimbabaw lang. That's the problem of religion. Pag nasa loob ng simbahan, matino. Paglabas ng tindahan tuloy, ng simbahan, walang katinuan. Pawang mapagpaimbabawan lang lahat. Hypocrite, pinakamahirap na kasama ay yung hipokrito. Hello, amen? Yan po ay hindi katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Hello, amen? Ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Tatandaan yan, pinag-usapan natin sa Growing in Faith, that Jesus is the way, He is the truth. Katotohanan po siya. Amen po ba? Kaya may kanta, katotohanan ang nais ko sa puso ni numan at kabanalan. Praise God. Hallelujah. Amen po ba yun? Praise the Lord. Meron ako nabasa uli sa Facebook. Ilalabas ko lang dyan. I don't know kung nakita nyo ba yan o nabasa nyo yan. 1, 2, 3, go. Sino nakakita niyan? Sino nakakita niyan sa Facebook? Nakita niyo ba yan sa Facebook? Nakita niyo sa Facebook? Nabasa niyo yan sa Facebook? Nakikita rin ba sa online yan? Sa online, nakikita rin sa online? Ay, tumagot kayo dyan. Nakikita sa online din? Nakikita sa online? O, pakibasa. Pakibasa. Tingnan niyo yan. Ako, natawa ako dito nung nakita ko yun. Kaya sabi ko, antindi. Actually, si Divine yung tumikim eh. Hindi. Tingnan mo yung sabi, yung iniwan yung Starbucks coffee sa puntod, tinikman ko. Kopi ko blanca ang laman. Patay na yung tao, niloloko nyo pa din. Pambira, no? Starbucks coffee, pero ang laman, kopi ko blanco. Sabi niya, patay na, niloloko nyo pa. Pero yan, sabi ko, ang taba ng utak nito. Sabi ko, taba ng utak nito. Kaya nakita ko to, kukunin ko nga ito. Sabi ko, taba ng utak Starbucks ang lalagyan, pero kopi ko blanco ang laman. Antindi, no? Antindi. No? Bakit? Ang puntod kasi, ang ganda ng puntod, pero anong laman? Bulok. Surface lang. Ibabaw lang. That's hypocrisy. Hindi ka lugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos yan. Andyan ba kayo? Amen? Pag wickedness, pag karnal ka, hypocrite ka, dalawa lang ang iyong patutunguhan. Either, your destiny is either heaven or hell. Heaven, if you humble yourselves and repent to your sins. Praise God. But hell, if not repented. Gusto mong mapunta sa langit, mawalang karnalidad. Matanggal ang pagiging ipokrita.
matanggal ang pagiging mapagpaimbabaw. Or else, magsasuffer ka. Ano ang sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 5? Sa Tagalog, ASND. Ang sabi niya, sapagkat nang marinig niya ang babala, ay hindi niya pinansin, kaya siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Kung nakinig lang sana siya, nailigtas sana niya ang kanyang sarili. Uulitin ko. Sapagkat, Ezekiel 33 yan. 33, not 3. Ezekiel 33, verse 5. Sapagkat, nang marinig niya ang babala, binigyan na ng babala, ay hindi niya pinansin. Kaya nga, pag tayo binibigyan ng mga babala, ng mga warning, pansinin natin at huwag nating baliwalain or else kapahamakan yan. Sabi niya, sapagkat nang marinig niya ang babala, ay hindi niya pinansin. Kaya siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Niyon, kapahamakan yun. Kapahamakan yun. Anong sunod? Kung nakinig lang sana siya, nailigtas sana niya ang kanyang sarili. Amen? Ang pakikinig. Kaya nga sa salita ng Diyos, habang tayo nakikinig, dapat tayo nababago. Dapat tayo tinatablan ng salita ng Diyos. Dapat hindi natin tinatabla. Dapat tinatablan tayo. These are warnings na kailangan mong pahalagahan. Bakit? Para hindi ka pahamakan ang iyong patutunguhan. Amen? Pinakamahirap yan sa lahat. Kaya nga, baka mamaya, ang babanggitin mo na lang pagdating ng takdang panahon ay sasabihin mo, sana bukas pa ang kahapon. Ito'y mga paalala. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya sa wickedness and hypocrisy, alam nyo, dalawa lang ang destiny ang iyon. Heaven or hell. Paano ka mapupunta sa heaven? Repent. Humble yourselves. Walang nakakahiya. Nagkasala po ako. Ganito po ang ginawa ko. Bakit? Walang kasalanan, hindi ka kayang patawarin ng Panginoon. Ako po'y magpapakatotoo na. Ako po ay totoo nang maglalapit, sasamba, iiwan ang lahat. Ako po ay nagsisisi. Pag ganon, kahit anong laki ng kasalanan mo, mapapatawad ka ng Panginoon. Amen? Kaya naalala nyo, yung parabola ng Pariseo at saka ng Publikano? Pharisees. Praise God. Publicans are tax collector. Yung Publikano, nung pumasok sa templo, hindi makapunta sa harap. Nagsisisi, Panginoon, patawarin mo ako, mandaraya ako, magnanakaw ako, sinungaling ako, dami kong kasalanan, patawarin mo ako. Pumasok ang Pariseo, pumunta doon sa harap ng altar. Panginoon, salamat po dahil hindi ako magnanakaw tulad nun. Hindi ako malaswat tulad nun. Hindi po ako sinungaling tulad nun. Ang sabi ng Biblia, magbasa kayo ng Biblia, mas kinalugdan yung nagkasala na nagpakumbaba kaysa doon sa sinasabi niyang hindi siya nagkasala, hindi marunong magpakumbaba. Mga kapatid, ito'y buong puso na pangangaral. Masakit ito, pero dapat tayo ay mabago. Kaya nga araw-araw dapat tayo nababago sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga kakantahin natin, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Yan. Ilan yung problema ng tao? 3. Ilan ang natalakay natin? 2. Ano ang number 3? Number 3 is immaturity. Immaturity. These are the problems of mankind. Ano yun? Yung wickedness, which is carnality. Ano pa? Hypocrisy. Being not truthful. Praise God. Dito po sa immaturity, ang choice is heaven and earth, not heaven and hell. Why? Heaven, if they change and overcome immaturity. Why? They will experience full of joy and excitement. Alam mo, walang kagalakan pag immature. Bakit? Iba ang nasa ng puso mo. Andyan ba kayo? Immature people, hindi nagsiseryoso. Hindi lumalago. Hindi umaangat ang level. Laging alagain. Hindi siya alagad, kundi alagain. That's immaturity. Pero huwag kang umasa na pagkatiwalaan ka ng Panginoon. Earth. Bakit? Pag earth naman, ito yun. Kasi puro mangkamundo ang hangad ng immature. Hindi masamang yumaman, pero kung iniisip mo bilang believer ka, puro pagyaman. Naku, worries of life ang mangyayari.
Nandun yan sa parable of the sower. Kung inyong babasahin sa Matthew chapter 13, basahin nyo yung explanation ng parable of the sowers. Ano yon? Yung nandun na, yung may kagalakan na tumubo yung binhi na itinanim. But the thing is, later on ay nawala sa kadahilan ng because of worries of life. Ano pa? Yung tukso ng mundong ito, which is kayamanan. Kaya kapatid, hallelujah, gusto ng Diyos na pagyamanin at pagpalain tayo. Pero hindi puro yun ang nasa isip natin. Hello, amen? Kaya pag heaven, you will overcome your immaturity and you will experience full of joy. Bakit? Panalo ka eh. Anong panalo? Kagawad. At saka excitement. Yan. Earth full of worries, fear, and anxiety. Hello, amen? What do you want? Heaven or earth? Biruin mo, hindi mo na-enjoy ang pagiging mananampalataya mo. Hirap niya na. Hello, amen? Hindi ka hirap magpatuloy ng ano. Alam niyo po ngayon, sa totoo lang, naku po. Isa po ngayon, hindi lang problema ng church na ito, na nalalagasan, daming maging malalaking churches, nagkakalagasan. Yung pinatinan po namin, na recently lang sa Bulacan, meron nyo 200 members na wala. Hindi masyadong ramdam, pero ramdam pa rin. Bakit? Malaki sila. Yung sumunod, pastor ang kasama, tapos may kasama pang 40. Hindi masyadong ramdam, pero ramdam pa rin. Hindi lang tayo nakakaranas ng ganito. But the thing is, ang ating pananampalataya, kaya nga, we need to grow in faith. Kanino nakasandal ang iyong pananampalataya? Doon sa umaattend dati na nandito, na ngayon wala na? Or sa Diyos nakasandal ang iyong pananampalataya? Be truthful. Praise God. Hello, amen? Glory to God. May nagpasa sa akin kanina ng prayer request. Kahaba. Sinurtcut ko ang pagbabasa, pero yung iba, pero naintindihan ko. Pinastra ko ang pagbabasa. It's a prayer request. Nasabi niya, urgent prayer. Let's pray na hindi na mag-escalate pa ang giyera sa Israel. Bakit? It will lead to Third World War. May nakalagay doon. Pag-pray natin na hindi magkasundo-sundo, nag-usap-usap na, itong 4 na bansa, Russia, China, Iran, North Korea. Mga kapatid, hindi ito pananakot, ha? Pero kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. But this is the warning to everyone. Ayusan ng buhay ito ngayon. Praise God. Be truthful. Alisin ang karnalidad. Alisin ang hypocrisy. Kapahamakan yan. At alisin din ang immaturity. Hello, amen? Focus on God. I repeat, etong paniniwala ko, isinishare ko sa inyo. Last days are exciting. Last days are full of victory. Why? We are an overcomer. Those who overcome, sabi ng Revelations, doon sa chapter 2, chapter 3, sa 7 churches na isinulat, ay lahat doon, sino lang ang makakapasok sa kalangitan? To those who overcome, to those who overcome, to those who overcome. Be an overcomer. Whatever problem or trials or difficulties that comes along the way, we need to overcome. Amen? It's your choice. Life is not a matter of chance. It's a matter of choice. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 1, bibilisan ko ng konti kasi patay na yung... Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Ano yung sabi doon? Since then, you have been raised with Christ. Saan niya ngayon pinasaset? Set your hearts. Saan? Set your heart. Ituon mo daw ang iyong puso. Saan? On the things above. On the things above. Pagdating ng verse 2, ano sabi? Set your minds on things what? Hindi niyo nakita? Set your minds on things what?
Ituon mo ang puso mo above. Ituon mo ang isip mo above, not on earthly things. Overcome immaturity. Hello. Amen? Amen? Praise God. Kaya mga kapatid, hallelujah. Diyan ko muna puputulin sa kadahilan ng actually, walang makawanin, kanina pa yun kasi, praise the Lord. It's so important. Realize mo, dapat. Pero 14 pa rin ba? Pag bukas mo yun ba yung o isinet mo lang? Okay. Praise the Lord. Mabilis. Next. Parang maka-number 2 ako. Praise God. Number 2. Kasi signs of maturity is number 1. Ano yung number 1? Patay. Nakalimutan na. Ano yung number 1? Hindi. Sign of maturity. Ano yung number 1? Ayun. Letter A, number 1, authenticity, not perfection. Number 2, letter B, obedience is better than sacrifice. Yan, number 2. Let's learn the lesson from Saul. Who is Saul? The rejected king. The first king in Israel is King Saul. But the thing is, he was a rejected king. Masakit yun eh. Yung bang napili ka tapos later on na-reject ka? Masakit yun. Sa totoo lang. Ay, hindi niya naramdaman yun? Yung bang naging jowa mo tapos later on iniwan ka? Di ba sakit nun, di ba? Di ba? Sakit nun, di ba? Di ba? Praise God. Sabi ng 1 Kings chapter 15 verse 22 NLT, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. 23. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness is as bad as worshiping idols. Sakit nito. Biruin mo. Ang pagre-rebelde daw ay katulad, kahalere, ka-level ng witchcraft. Ano witchcraft? Tagalogin natin, pangkukulam. Kaya pag rebelde ka pala, ano ang katumbas mo? Mangkukulam. Ano ba? Stubbornness, katigasan. Ang katigasan ng ulo, ang katumbas niyan, worshiping idols. So, samba ka sa Diyos-Diyosan. Hindi yan. Mabigat to. Antindi po niyan. So, because you have rejected the command of the Lord, sabi ni Samuel kay Saul, He has rejected you as king. Imagine, iniupo na, tapos nireject. Hindi right away na nawala. Pero unti-unti, pagbagsak. Hanggang sa naging ikabod. Ano yung ikabod? The glory departed. Ikabod means glory departed. Hindi na siya kinikulusan ng banal na espiritu. Yun ang pinakamasakla. Hindi na siya sinasamahan. Sa Tagalog yan, 1 Samuel 15:22, Tagalog, sabi niya, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Kaya nga maganda po mga kapatid, hindi ka lang naghahandog, dapat nakikinig. Kaya nga pag umaattend, dapat nakikinig. Sa online, hindi pwedeng nakabukas lang yan. Akala naka-connect ka pero hindi ka naman nakikinig. Alam po ng Panginoon yan. Wala tayong may tatago sa Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam. Tingnan mo yan. At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan mo yan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sabi kay Saul. Ano pa? Gusto nyo pa ng isa na versikulo? Isaiah chapter 1, verse 15. Anong sabi rito? Kapag kayo'y nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Sapagkat marami ng inyong pinaslang. In short, matigas ang ulo. In short, rebelde. In short, hindi marunong sumunod. Kaya pag kayo nanalangin sa akin, sabi, hindi ko kayo pakikinggan. Manalangin na kayo ng manalangin, pero hindi ko kayo pakikinggan. Masakit yun. Hello, amen? At kung may mga bagay-bagay na tayo'y matigas ang ulo, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong magsisi at lumapit sa Panginoon. Praise God. Pati yung mga nasa online.
at yung mga sisilip sa online, praise God, at yung mga nang-stock sa akin, at yung mga nandyan na, pati na yung mga basher ko, kayo ng lahat. Eto mga kapatid, panahon na para lumapit sa Diyos at magpakatotoo. Amen po ba? Oh, we cannot substitute giving sacrifice to God over obedience to Him. Look at the reasoning of the hard-headed rebellious king. Ganito siya mga tuwiran. Tingnan nyo. 1 Samuel chapter 15, verse 17. Diretsong Tagalog. Ganito mga tuwiran, yung rejected king. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Sinasabihan si Saul, noong una, bago ka maging hari at bago ka palang nahari, ang tingin mo sa sarili, hindi ka dapat. Kumbaga sa wala ka pa kasing na-achieve, kaya maliit lang ang tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw nang namumuno sa Israel, sapagkat pinili ka ni Yahweh, binuhusan ng langis upang maging hari. Sabi niya, ngayon, nung nakaupo ka na sa trono, ngayon, nung may mga na-achieve ka na, ngayon, nung may mga nagawa ka na, ganyan na katigas ang ulo mo. Kapatid, kayabangan yan. Pride will destroy you. It can be, nag-start ka sa Panginoon na mapagpakumbaba. Nagsimula ka sa Panginoon na marunong sumusunod. Pero, nung may na-achieve ka na, matigas na ang ulo mo. Kapahamakan yan. Sinasabi ko ito, hindi para sirain ka, hindi para saktan ka, hindi para kundi para mabago ka. Mga kapatid, tayo po ay magnilay-nilay. Maghunos dili. Praise the Lord. Panahon na. Praise God. Pero palapit na ako matapos kasi sobrang tahimik na niyo. Praise God. Verse 18. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. 19. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Tinatanong siya. Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Babibigat na salita. Praise the Lord. Pero tingnan nyo, anong sagot ni King Saul? The response, in spite of he was caught in the act, but still denying and explaining. Yan ang problema eh. Yan ang problema. Pag lumaki na ang ulo, hindi yan naaamin kahit caught in the act pa yan, kahit arap-harapan, hindi pa rin yan naaaminin. Tingnan sa batas natin, sa lahat ng batas natin, laging may butas. Bakit mo siya pinatay? Hindi ko po siya pinatay, napatay ko po siya. Magkaiba yung pinatay sa napatay. Ang pinatay, non-bailable, murder. Ang napatay, homicide, bailable. Look at our batas, our laws. Pero sa Diyos, walang ganun. Pinatay o napatay, murder yan. Kasalanan yan. Pagnanakaw ng maliit at pagnanakaw ng malaki, parehong pagnanakaw yan. Praise the Lord. Hello, amen? Walang white lies, black lies, or true lies. Verse 20, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Tingnan mo mga tuwiran yan. Caught in the act na siya. Bakit? Nung dumating si Samuel, naghandog siya. Tapos sabi niya, patayin mo lahat. Annihilate them. Everything, patayin mo. Mambihira. Hindi niya sinunod yun eh. May mga naririnig eh. Pero sumagot pa rin siya. Sabi niya, ba't ka sumuway? Tingnan mo ang sagot ng matigas ang ulo. Rebelde. Sinunod ko si Yahweh. Tingnan mo. Sinunod. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag. Yan yung hari na kung saan talagang huwag niyong babasahin pabaliktad. Si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao, sandali. Sabi niya, ngunit pinili ng mga tao, ang pinakamainam sa tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Ano bang utos? Patayin lahat. Bakit itinira si Agag? Bakit tinira yung pinakamainam na tupa at baka? Hindi naman yun ang utos. Pero ang itinuro, bakit niya ginawa yun? Ang itinuro tao, pinili ng mga tao. Tingnan mo,
Ang isang taong matigas ang ulo, sinungaling, hindi totoo, instead na umamin, pointing finger unto others. Sinabi ng mga tao, pinili ng mga tao, tanong, sino ba ang may otoridad? Sino ba ang inutusan? Hindi sila. Kaya nga sabi ko, a choice or a destiny between heaven and earth, ay heaven and hell. Kapatid, mapupunta ka sa langit pag magsisisi ka. Pag hindi, kapahamakan talaga. Praise God. Hallelujah. Andyan ba kayo? Amen? Kaya nga, habang tumatagal po tayo, habang tayo ay nagpapatuloy, mga kapatid, maging makatotohanan ang puso natin sa ating Panginoon. Kung may kasalanan, magsisi. Huwag pong ipagpatuloy. Kung may kasinungalingan, maging tapat sa Panginoon. Baguhin mo po ako, Diyos. Praise the Lord. Kung may mga bagay-bagay na hindi na narapat, pagsisihan. Repent. Praise God. Why? Our God is a forgiving God. Whatever or no matter how big is your sin is, still God can forgive us. Amen? Praise God. Ang gamot sa kasalanan, pagsisisi. Pagsasabi ng totoo, patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Just close your eyes. Habang nakaupo ka, pati yung mga nasa online, close your eyes. Focus on God. Kung intindi ng katabi mo, pati yung mga nasa online. It can be yung message ni Lord ngayon, masakit. Pero, hallelujah, dapat tayo'y mabago. Hallelujah. Mabago at magbago. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos ngayon sa ating buhay. Let's allow God to be God. Paano mo tinatanggap ang salita ng Diyos? Remember, alam ni Lord ngayon ang puso natin. Alam ni Lord ngayon ang isip natin. Hallelujah. Do you believe the word of the Lord? Do you want to grow? Do you want to be changed? Life is not a matter of chance. It's a matter of choice. Pipiliin mo ngayon. Kaya nga kung susunod ka sa Kanya, habang nakaupo ka, patawarin mo ako, Panginoon. Kilala mo po ako. Wala po akong itatago sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pati po yung mga nasa online. Just allow God. That the power of the Holy Spirit, conviction, hindi masama na magsabi ng totoo sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Mahal mo kami. Ayaw mo kaming mapahamak. Gusto mo kaming lumago, Panginoon. Thank you, Lord. Hayaan mong mangusap ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng nakulang ko, maalay sa iyo ang puso ko. Nais kong makita ang kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Inaalay sa iyo ang puso ko. Nais kong makita
ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais mo, ng pinakaiibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais mo, lahat ng piniibig ko. Panginoon Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoon, sa bawat buhay namin, O Lord. Wala po kaming maililingid sa iyo, Lord, sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala namin. Lumalapit kami sa iyo, nagpapakatotoo, nagpapakumbaba, nagsisisi, Panginoon. We repent on all our sins, O God. Forgive us, Lord. Forgive us, O Lord God. Maghari ka sa buhay namin. Sa bawat isang nandito at sa lahat ng nasa online at sa mga nakakapanood, whether live or delay, the Lord is talking to you. Are you willing to humble yourselves, to come to the Lord and repent on all your sins, weaknesses, or whatever wickedness? Just say to God, forgive me, Lord. Lahat ng nais magpakumbaba sa Panginoon, tumayo. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa iyo, hindi nakakahiya. Praise God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's sing that song again. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais mo at ng pinakaiibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Lubusan, totoo, na nagsisisi at nagpapakumbaba sa lahat ng aming kakulangan, kasalanan na nagawa sa iyo, Panginoon. We want, Lord God, to grow. We want to become mature, Lord. Hallelujah. Uunahin ka namin, magbababad kami sa iyo, Panginoon. Sasamba, maglilingkod ng may katotohanan, O Diyos, dahil mahal ka namin. Salamat po, O Diyos. Kakaiba talaga, Panginoon, ang mga natitirang araw nito. We will become victorious, Lord, dahil inaayos mo kami, binabago mo kami. That's why, Lord, mapagkakatiwalaan mo kami. We will become victorious, committed disciple. Father, we thank you, Lord. Salamat po. Magpasalamat ka sa Panginoon sa oras na ito. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po. For the last time, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba.
Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais mo, lahat ng pinaka-iibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Salamat po, Diyos. To you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen and amen. Take your seats, church.